Gusto mo bang magkaroon ng user ID at password sa SSS online account pero wala ka kahit isa sa mga registration preference na kinakailangan nila? Sa video ito ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Kaya tara, samahan niyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung meron na kayong SSS number at meron na din kayong hulog sa SSS pero gusto ninyong magkaroon ng user ID at password pero wala kayo kahit isa sa mga registration preference na kinakailangan nila. So sa mga nagtatanong kung ano yung mga registration preference na tinatanggap ni SSS, ito po yun. Savings account number, UMID card, employer or household ID, payment reference number, date of loan, transaction number in UMID personal record, check number of any monthly pension. So sa ngayon po, 7 na lang yung registration preference na kinakailangan nila. Kasi dati meron niyang cellphone number. Kung mag-update lang kayo ng cellphone number, pwede nyo na pong gamitin as registration preference yung cellphone number. So ngayon, binago na po nila. So para makapag-register kayo, dapat meron kayo kahit isa sa mga ito. So ang tanong ngayon, paano kung wala kayo kahit isa sa mga registration preference na nandito? At ang tanong ng karamihan, makakagawa pa ba ako ng user ID at password kung wala akong registration preference? Ang sagot dyan ay hindi. So dapat meron kayo kahit isa sa mga registration preference na nandito. So unahin natin yung employed. So para sa mga employed guys, kung wala kayong savings account number, wala kayong UMID, wala kayong payment reference number, date of loan, transaction number, check number of any monthly pension, pero employed kayo, may trabaho kayo, so pwede po ninyo itong gamitin ang employer or household ID. So pwede kayong humingi sa employer ninyo ng employer ID nila sa SSS para yun po yung gagamitin ninyo as registration preference. So sabihin nyo po sa employer ninyo na hihingi kayo ng employer ID nila sa SSS para yun po yung gagamitin ninyo sa pag-register sa SSS online account ninyo. So yun yung pinakamadaling gawin ng mga employed para makapag-register sila sa SSS online account nila. So employer ID yung gagamitin nila. At para naman sa mga self-employed at voluntary, kung wala kayong savings account number na nakaregister sa inyong SSS account at wala din kayong UMID card, syempre wala kayong employer ID kasi voluntary or self-employed lang kayo, wala din kayong date of loan, wala kayong transaction number sa inyong UMID, tapos wala din kayong check number of any monthly pension. So ang dapat ninyong gawin guys, ang gamitin ninyo itong payment reference number. So sa mga nagtatanong paano daw makakakuha ng payment reference number. So para makakuha ng payment reference number guys, kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para magbayad at magkaroon ng payment reference number. Pero bago kayo pumunta sa SSS branch sa inyong lugar, make sure na meron kayo ng mga ito. So una, dapat alam nyo yung SSS number ninyo. Then pangalawa, dapat meron kayong pangbayad. So sa mga nagtatanong kung magkano daw yung pwedeng ibayad. So depende po yan sa inyong monthly income. Kasi may bracket po na nakalagay doon. For example, self-employed kayo, tapos 4,000 yung earnings ninyo monthly. So pwede kayo magbayad ng minimum. So 570 yung sa self-employed. Basta depende po yan sa kita ninyo monthly. At sa voluntary naman, yung minimum niya is 560. Basta ito yung mga bracket sa voluntary, ito naman yung bracket sa self-employed. So, pwede nyo i-search sa Google guys yung mga bracket ng voluntary at self-employed para malaman ninyo kung magkano yung pwede ninyong ibayad. So, pagdating ninyo sa SSS branch, sabihin nyo sa guard na magbabayad kayo ng SSS contribution. So, bibigyan kayo nila ng payment slip tapos pipil upan ninyo. So sa SSS payment slip, ilalagay nyo po yung SSS number ninyo, maglalagay kayo ng petsa, pangalan at kung magkano yung ibabayad ninyo. Pagkatapos nyo fill upan, ibigay nyo ulit sa guard, then bibigyan kayo ng guard ng priority number. So antayin nyo na lang po na tawagin kayo. So pagkatapos ninyo magbayad, may makukuha kayong ganito at sa taas ng payment slip may nakalagay na po dyan na SSS number ninyo, pangalan ninyo at kung magkano yung binayad at kung ano yung petsa. Tapos nandito sa baba yung payment reference number.
So itong payment reference number guys, ito yung gagamitin ninyo as registration preference. And by the way guys, additional ko na lang, sa mga hindi updated yung SSS number nila at email address, kung nandyan na rin kayo sa SSS branch, mas maganda ipa-update nyo po yung email address at cellphone number ninyo. So ulitin ko guys, sa mga hindi updated yung email address at cellphone number, mas maganda ipa-update nyo po sa SSS branch. So bali dalawa po yung gagawin ninyo doon. Magbabayad kayo ng SSS contribution ninyo at magkakaroon kayo ng payment reference number. Then pangalawa, magpapa-update kayo ng inyong cellphone number na nakaregister sa inyong SSS account at pagkatapos ipa-update nyo rin po yung email address na nakaregister sa inyong SSS account. Kasi magagamit nyo po yan kapag nag-register kayo kay SSS. So bali hindi po kayo makakapasok kung wala po kayong updated na cellphone number at email address. And by the way guys, sa mga gustong magpa-update ng kanilang mga cellphone number at email address, magdala po kayo ng 2 valid IDs. Yes po, 2 valid IDs yung dadalhin ninyo. At dahil nakapagbayad na kayo, meron na kayong payment reference number at na-update na rin po yung cellphone number at email address na nakaregister sa inyong SSS account, pwede na po kayong umuwi at magpa-register online. So dito sa registration preference, hanapin at piliin nyo na po itong payment reference number kasi may reference number na tayo. At pagkatapos dito, ilagay nyo po yung payment reference number na nakuha ninyo. So nandito po sa taas ng payment slip yung payment reference number ninyo. So ito po, itong may square, ito po yung payment reference number ninyo. So ito yung ilalagay ninyo dito. At kung nalagay nyo na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng account information. So dito guys, ilagay nyo po yung CRN or SSS number dito, tapos yung mobile number na pina-update ko sa inyo, tapos yung email address guys, ilagay nyo po dito. Make sure guys, yung email address na ilalagay ninyo, yun po yung nakaregister sa inyong SSS account, tapos dapat active at nakaka-receive po ng email yon at nabubuksan nyo po. Kasi pagkatapos yung fill upan ito lahat, pagka-click nyo ng next, may marireceive po kayong email. So dapat active at nabubuksan nyo po yung email address na ilalagay dito. At yung cellphone number naman, dapat active talaga kasi magsasend sila ng OTP kapag magla-login kayo. So dapat nasa sa iyo yung cellphone number at nakaka-receive ng text. So dito ilagay nyo po yung confirmed email address, tapos yung prepared user ID at confirmed prepared user ID. So itong user ID guys, dapat magkatulad yung prepared at confirmed user ID. Kasi ito yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong SSS online account. So bali ito yung gagamitin na user ID ninyo, yung ilalagay ninyo dito. Tapos dito sa baba, maglagay kayo ng prepared password at confirmed prepared password. So make sure guys, magkatulad yung password na ilalagay ninyo para makaproceed po kayo. At kung okay na, na-fill upan nyo na lahat, i-review nyo na po. Kung may check na lahat at okay naman, wala namang problema sa nilagay ninyo, i-click nyo na po ang next. So pagkatapos nyo i-click ang next, mapupunta kayo sa step 2, step 3 hanggang step 4. Then, pwede na kayong mag-login sa inyong SSS online account. So, hindi ko na may tuturo sa inyo guys. May video naman akong ginawa kung paano gagawin yan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi kayo mahirapang maghanap. At para hindi na rin masyadong mahaba ang video na to.